kasalukuyang nasa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City. Yan at iba pang updates sa VMMC mula kay Jason Rubrico. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education nitong Lunes, pinalawig pa sa 10 araw ang contempt order laban sa Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez dahil matapos pinagbigyan ng House Blue Ribbon Committee ang motion ng convicted child abuser at ACT Teachers Representative Franz Castro. Nitong Lunes sana magtatapos ang 5 araw na contempt order laban kay Lopez. Kinwestiyon ni VP Sara ang nasabing desisyon sa komite na aniya ay illegal. You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. You asked the President why he accepted the resignation. Do not ask due process. I think the proper remedy is for you to go to the court. I will go to court. Opo, pero Pero araw-araw, you are depriving a person of her liberty while I await. Do you really want to show the Filipino people kung anong kaalaman ninyo sa batas? ang sinasabi ko lang po ay sundin po natin yung batas. Kaya nga sir, sundin natin yung Kasi batas. nandito po kayo dito sa bahay ng Kongreso. Yes sir, sundin natin yung batas. Why will you penalize, punish Yusek Lopez for an act of the President? Inaasahan ang VP Sara na marami pa sa mga empleyado ng kanyang tanggapan ang iko-contempt ng mga kongresista. Yes, we expect that. We expect contempt, detention. We expect ang term ni Yusek Laika is terrorizing me. We expect them to terrorize the Office of the Vice President personnel. Kasalukuyan pa rin nagpapagaling si Lopez sa VMMC. Bukod kay Lopez, nandito rin sa nasabing ospital si OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Isinugod si Acosta sa emergency room ng VMMC pasado alas 6 ng gabi ng Lunes. Tumaas kasi ang blood pressure ni Acosta sa kasagsagan ng pagtatanong ng ilang kongresista sa pagdinig. Bago pa man siya itinakbo sa ospital ay inamin na nito sa hearing. Siya ay nakaramdam na ng panginginig. Naka-wheelchair si Acosta nang inilabas sa kamera matapos humarap sa nasabing pagdinig. Bumalik din si Vice President sa Veterans Memorial Medical Center para samahan sina Lopez at Acosta. 12:54 na ng madaling araw natapos ang hearing ng House Committee on Good Government and Public Accountability o tumagal ng higit 14 na oras. Sa pagkasuspende ng pagdinig, naging emosyonal ang mga empleyado ng OVP. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNR News. Attorney Sara, ano masasabi mo doon sa nangyaring pagdinig po ng Quadcom sa Kamara? Alam mo, pinapanood ko yung portion, yung kina Costa, yung isa pa. Yung mga nangyayari, obviously, gusto nila ng free publicity exposure. Kagaya ng isa na abogada dyan. Abogada pa naman siya, kongresista. Pinapakita niya yung galing niya. Puno. Galing niya. Nag-cross-examine siya. Pero, yung mga tanong niya, hindi na dapat tinatanong. Kaya lang, pinahahaba niya talaga. Hindi mo pati paglalagay ng pera, paano nilalagay ng pera. Talaga namang mayayamot ka eh. Pinahahaba lang talaga para yung camera nakatutok sa kanya ng matagal. O, yan ang nakikita natin kasi eleksyon eh. Maliban pa doon sa talagang gusto nilang yariin. Gusto nilang siraan itong si Vice Presidente Duterte. At nadadamay yung mga staff niya. Yun, nakakulong na yung isa, naka-hospital pa. Tapos meron pa na namang bagong dinala. Talagang walang tigil ito eh. Walang tigil ang ulan. Sabi nga ng isang kanta. Hindi ulan nung dumarating sa kanila. Bagyo eh. Lindol. Kawawa naman itong mga babae natin. Dahil lamang gusto silang magkaroon ng name recall, face recall, free publicity.
nilalabag nila ang karapatan. Tama yung sinasabi ni Inday Sara. Sabi niya, medyo mabait pa nga siya, sabi niya. Kasi sinasabi niya siya, punta ka sa Korte Suprema kung ayaw mo ginagawa namin proceedings. Sabi ni Inday Sara, gusto niyo bang makita ng buong bayan natin ang kaalaman niyo sa batas? Hindi lang kaalaman. Kung ako yun, sabi ko, ang inyong kawalan ng kaalaman sa batas. Yun. Yun dapat ang nasabi niya, pero mabait pa nga siya. Yeah. Kawawa naman. Rizal, at hindi pa tapos yung pagdinig, kasi meron pa rin daw gaganapin yung pagdinig at they're really hell-bent talaga at Rizal para gawin ang lahat. Going to impeachment na? Papunta impeachment na ba itong ang ligahan na at Rizal dito sa ginagawang pagdinig dyan sa Kamara? Gagawin ang lahat para gatasan ang hearing na yan para makulong sa kanilang maging halal na muli at makapulong muli at magkaroon ng kanilang mga entitlements on perks and privileges and wealth. Yan ang katotohanan. And what is the consideration at Rizal? At the expense ng taong bayan, pera ng taong bayan? They're still using the resources ng taong bayan at Rizal every time they conduct their hearing. Kaya nga ba gusto ko i-abolish ang Kongreso, di ba? Hindi ko at Rizal nagkakaroon na ng simpatiya yung na yan. Yung suggestion mo ni at Rizal. Kasi kahit ako at Rizal, ayoko na manood ng pagdinig. Sumasakit yung dibdib ko I don't know sa ibang mga kababayan natin na nanonood if ano yung pakiramdam nila habang nanonood. Alam mo, Rizal, I'm not sure if people there wants to know the truth Kasi from what I see and what I feel, masyadong hell-bent to persecute and destroy and malign yung mga tao from the office of the President, of the Vice President. At alam mo, Rizal, ang iniisip ko while they're nakasalang doon, they're being crucified at Rizal. Alam mo, hindi lang ikaw yan, Hana. Kagabi, nasa Dasma ako. Naalitan ako ng isang kaibigan. Dinner. Yung nanay niya, galit na galit. Talagang as in, galit na galit. Nasusikmura na raw siya sa napapanood niya. Sabi ng anak niyang abogada, Mami, kasi ka nang manood. Wala, high blood ka lang, napapanood. Napakawalang hiya yung mga yan. Sabi niya. Ayun, hindi lang ikaw, hindi ka nag-iisa. Marami kayong ganyan. Yun nga at Rizal, marami din sa mga kababayan, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi all over the world. Pero alam mo at Rizal, marami pa daw sa mga empleyado ng kanya-kanyang tanggapan na iko-contempt ng mga kongresista wala sa Office of the Vice President. Alam sa tingin mo yan, sa tingin mo dyan at Rizal? Hindi ba gaya na sinabi ko, gagatasan nila yan. Hanggang po pwedeng gatasan nila yan para makatulong sa kanila. At talagang tutuhugin nila si Inday Sara. I-impeach nila yan. Walang kaduda-duda yan. At most likely pa, didemanda raw nila Demanda ng libel, didemanda ng rape threats. At pag friendly yung fiscal, friendly yung court, kulong. Pero pag pinakulong niya, maniwala yun. Wala, yan ang simula ng inyong katapusan. At hindi daw palalampansin ni VP Sara ang ginawa nila sa kanya. Ito ang tugon ng bisis sa laban. Kaya Pangulong Bongbong Marcos matapos maglabas ito ng reaksyon, yung presidente sabi niya sa pinakahuling tirada daw ito ni Vice President Sara, hindi daw niya ang sagot ni VP Sara, hindi pa daw kasi nababasa yung buong sagot ng Pangulo at maglalabas na siya ng buong komento. Hindi daw palalampasin ni President Bongbong Marcos ito naging threat umano ni VP Sara sa kanya, kay FL, and kay House Speaker. Ang ginamit ng term ay papalagang ko siya. Agad. Saka mga ginagamit niya, pangmasa na. Chichiria. Scripted naman yun, Dr. Rizal. Talagang binama. Pero alam mo, ang suggestion mo yung Presidente Marcos,
pakinggan mo yung tatay niya. Sabi niya yung away nilang dalawa, insignificant yan. Insignificant. Pinapansin niya masyado. Tingnan mo ha, alam mo meron pa ako. Meron isang matinong dyan, opisyal sa DOJ. Alam ko siya kasi natutuwa ako sa kanya, si Jesse Andres. Oh, Jesse, makinig ka. Gusto ko yan. Kasi, ano siya, yung lawyer na, makinig ka, Jesse, pupuriin muna kita. Makisig, malinis magdamit, ha? Tsaka malumanay magsalita. Nakalaban ko yan sa maraming kaso. DOJ, Defense Counsel ako. Kaya natutuwa ako dyan. Kaya lang, nung maging DOJ, mukha nahawa na nasira ng diskarte. Alam mo bakit? Napakingin mo ba yung sinabi niya, payag niya, na papatawon si Inday Sara sa NBI. Dahil yung sa iba sabi niya, pupugutan niya ang ulo. Before, we consider it a rhetorical statement. Kumbaga, parang bibiro lang yun. Pero this time, sabi niya, yung plot, yung pagpatay, yung assassination, in effect, sabi niya, she has confessed to the mastermind of a crime. Tatlo pa papatay. Sa mastermind, ha? Oh, mastermind. Sabi niya, mastermind. Pangalawa, sabi niya, doon ako natawa eh. Sabi niya, Inday Sara, the Vice President, will be the direct beneficiary pag napatay itong si Presidente Marcos kasi she's the next in line sa succession. Talaga naman ako doon si Jesse. Nahawa ka na rin sa amo mo eh. Bakit? Direct beneficiary. Paano maging direct beneficiary? Yung sinasabi niya, kung ako'y patay, pinatay, madali sabi, how can she succeed? Patay na nga siya kung mangyari yun. Di ba? Wala. Kaya nagdidispalihado lahat eh. Alam mo, Attorney Sal, no? Hindi na maintindihan ng mga kababayan natin yung mga reaksyon, ng mga nasa gobyerno. And of course nga, Attorney Sal, no? Kasi, ang feeling ng mga kababayan natin, Attorney Sal, especially those who are leaning doon sa side ng mga Duterte, talaga sisiraan yung mga Duterte, Attorney Sal. Pero yung mga walang pinapanigan na Attorney Sal, tinitingnan nila ngayon yung gulo na nangyayari sa bansa. Ang sinasabi ng mga iba, baka daw yung mga hindi nakikialam Attorney Sal ay makialam na. At baka pumanig pa daw sa mga Duterte sa mga ginagawa ngayon ng administrasyon na panggigipit nga, Attorney Sal. Ganun na nga mangyayari dyan. Kasi pag talagang hindi sila nag-ingat dyan, may problema sila. Oh, by the way, Hannah, presently, you have 4,300 viewers sa TikTok. Hello naman sa mga viewers ng TikTok. Pero Attorney Sal, Buong mundo. all over the world. Especially sa mga younger generation na nanonood kay Attorney Sal. Kasi yung TikTok pala from 24 to 36 ang dominant number ng group. Kaya hindi ako tatakot talaga mga bata. Nagugulat ako 21. Pala ganun talaga. Anyway, yan ginagawa ng administrasyon. Talagang hindi ko maintindihan. Tinanong ako kung gabi. Sabi niya, do you think that the government or the officials of the government don't know that people are reacting against them? Sabi ko, baliktad. They think that the people are supporting them, kaya sila ganyan. Ganon. Otherwise, bakit sila gumaarting ganyan? Kung sa tingin nila ang taong bayan. Gayahin nyo si yung isang broadcaster na binanggit ko sa iyo. Umiiba na tono. Siguro aamon niya na, magkakaroon ng pagbabago. Baka makulong ako nito. Kailangan kakampihan ko nito mga Duterte. Kaya ay Duterte. Hoy, ikaw, bisitado ka na. Masyado ka kung sino nasa kapangyarihan, nandun ka. Oy, Wala nyo Sal. Wala mo ka. Ayoko! So,
Sabihin ko off-air. Wala na, alam na nila kung sino tinutukoy ko eh. Okay lang yan, sila mag-comment. Wag ako. Kaibigan ko ba? Or mas kaibigan mo? Teresa Conesio ni Vice President Sara Duterte ang National Security Council kung ano nga ba ginagawa ng naturang ahensya. Kasunod yan ng pahayag ng NSC na bata umano para sa mga Pilipino ang mga pahayag na ikalawang Pangulo. Ito ang balita ni Almar Forsuelo. Umani ng samot-saring reaksyon ang naging pahayag kamakailan ni Vice President Sara Duterte na mayroon na umano itong nasabihan na hitman na papatay kay Bongbong Marcos, Liza Marcos at Martin Romualdez sakaling siya ay mapatay. November 24, 2024 araw ng linggo, naglabas ng pahayag ang National Security Council sa pamamagitan ni NSA Secretary Eduardo Año kaugnay sa mga sinabi ng Vice Presidente. Sa kanilang statement, itinuturian nila itong seryosong banta sa Pangulo at sa Pilipinas. Sinabi pa ng NSC na mahigpit ngayon ang kanilang ginagawang monitoring katuwang ibang law enforcement at intelligence agencies upang imbestigahan ang naturang pahayag ng ikalawang Pangulo. Bagay na sinagot naman ni VP Sara. Sa panayam ng media araw ng Lunes, sinabi ng ikalawang Pangulo na trabaho ng NSC na gumawa ng mga pulisya para proteksyonan ang soberanya ng Pilipinas. This is in response to the statement made by the National Security Advisor speaking for the National Security Council dated 24 November 2024. National security pertains to the protection of our sovereignty, safety of the Filipino population, and the preservation of our democratic institutions. The function of the National Security Council is confined to the formulation of policies and in furtherance of such pursuits. Kaya sinabi ni VP Sara na kung meron man anyang napag-usapan ng NSC patungkol sa kanyang pahayag ay hihingi niya ang kopya nito. I would like to see a copy of the notice of meeting with proof of service, the list of attendees, the photos of the meeting, and the notarized minutes of the meeting where the council, whether this present council or the past councils, resolved to consider the remarks by a vice president against a president maliciously taken out of logical context as a national security concern. Hiling din ng ikalawang Pangulo na sa susunod na meeting ng NSC ay ipepresenta ang mga banta na natatanggap ng Office of the Vice President at ng mga personahe nito. In addition, please include in the agenda for the next meeting my request to present to the Council the threats to my person, the OVP institution, and its personnel. Kwenesyon din ito ang NSC kung bakit mula nung nanungkulan bilang ikalawang Pangulo ng bansa si VP Sara ay hindi siya naiimbitahan sa mga meeting ng NSC. As a member of the National Security Council, based on EO 115 December 24, 1986, I do not recall receiving a single notice of meeting since 30 June 2022. Therefore, I request the NSA to please send to me the notarized minutes of all meetings conducted by the Council from 30 June 2022. If at all there is any, I want to review what the Council has accomplished so far in terms of policies and recommendations for national security. Dahil dito, hindi maiwasan ng ikalawang Pangulo na magtanong kung ano ba ang ginagawa ng NSC. Gusto malaman ng taong bayan kung ano ang ginagawa ng National Security Council at ano ang nagawa ng National Security Council. Binigyan din ito ng palugit ang ahensya na isumite sa loob ng 24 oras ang eksplanasyon kung bakit hindi na miyembro ng NSC ang ikalawang Pangulo. Moreover, please submit within 24 hours an explanation in writing with legal basis bakit hindi na member ang Vice President sa National Security Council or bakit hindi ako nakakatanggap ng invitation ng meeting, whichever is applicable. Sa huli, nananawagan si Vice President Sara sa lahat ng mga Pilipino.
I urge all the National Security Council members and the Filipino people to demand transparency and accountability from the personnel of the National Security Council. Para sa Diyos sa Pilipinas, pumahal Almar Forzuelo, SMNA News. Ayun, Attorney Sal, ano masasabi mo doon sa naging pahayag niya Vice President Sara Duterte? Actually, diniscuss natin ito kahapon nung binasa natin yung statement ngayon, Attorney Sal. Attorney Sal? Okay, medyo nawala si Attorney Sal. Short break lang po tayo sa ating pagbabalik. Didiscuss po natin yung mga issues and of course yung mga text messages. Magbabalik pa ang problema nyo, itawag kay Panalo. You're back. Attorney Sal, na-discuss natin yung sa issue ng National Security Council yesterday doon sa pahayag ni VP Sara. Would you like to add po mo, Attorney Sal, doon sa diniscuss natin yesterday? Gawin na lang nila ang trabaho nila. Kakasawa na sila. Gawin na lang nila yung trabaho nila. Pero yesterday, yes, Attorney. Tingnan ko gabi. Yung mas Secretary Adyo, bumaliktad na. Kaya, nasa administrasyon talagang ganyan. Cabinet member, either he goes out of the cabinet or he defends the administration. Talaga. Siyempre, he is serving, di ba? At the pleasure of the President. Yesterday, nagkaroon ng press conference si Pangulong dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi niya, and I quote, "There's a fracture now in the governance of Marcos. It cannot be remedied." End of quote. At militar na lang ayon sa dating Pangulo ang nakakapag-correct nito. Inimok din ito ang militar na protektahan ng konstitusyon. Hindi naman ito pabor sa panawagang people power. Ito na ba, Attorney Sal, ang sinasabi mong revolutionary government? Alam, tagal pa yan. I agree. Hindi pa pala. Wala pa, iba trigger yan. Pag pinakulong nyo si Inday, yan, trigger yan. Sige, subukan nyo, pakulong nyo. Kaugayang Attorney Sal, sa pagigipit ngayon kay VP Sara, sinabi ni former President Rodrigo Duterte na kaya na Vice President nila harapin ito. At kung plano daw itong kasuhan, ay kasuhan na raw ito. Ano ba yan? Hindi lang sinasabi ko. Kaya ang dami yung daldal. Hindi na lang kasuhan ang kasuhan. Eh siyempre, gusto nila, bago magkaso, kailangan free publicity muna sila. Kahit nakatakot na propaganda. Sayang yung camera. So, Attorney Sal, question naman ni dating Pangulong Duterte kung nasaan na napunta ang kinuhang pondo sa PhilHealth. Matatanda, Attorney Sal, nasa 89 billion pesos ang pinalilipat ng Department of Finance sa PhilHealth papunta sa Bureau of Treasury. Pero kalaunan, pinabigyan ng Korte Suprema ang petisyon para ipatigil ito at ang natitira na lang na pondo na hindi pa nalilipat ay nasa 27 billion pesos na lang. Tanong ng dating Pangulo, Attorney Sal, bakit pinapakilaman ng pondo na para sana sa papakamot ng mga Pilipino? Anong masabi mo din, Attorney Sal? Tinagot niya na yung tanong niya. Sabi niya, ayuda. Ayuda daw. Doon daw napunta. Tinagat papanya. Tinamumudmod ang pera. Parang sinasabi nga na iba, it's a form of vote buying na daw yung pagbibigay ng ayuda dun sa kanilang mga constituents months before the midterm elections, Attorney Sal. Ganun na. Bukod din sa PhilHealth, punasyon din ng dating Pangulo ang Maharlika Fund. Sa ngayon, walang balita dito, Attorney Sal, kung ano na yung nangyari. Yung pera galing sa SSS, GSIS, Land Bank of the Philippines, at saka sa Development Bank of the Philippines. Ano na nangyari sa Maharlika Funds? Pero ang ingay-ingay nila sa confidential funds. Kailangan ibig sabihin niya, pag tayo nila sa Maharlika, siguro yung invest nila, nalulugi. Mahirap. Patay tayo dyan. Kasi kung hindi nalulugi yan, pinangalandakan na nila yan. Nagmamalaki na yun. Napak na tumatahimik sila, something is wrong. Something is really wrong. Wala naman sa isa pang balita, Attorney Sal, sa pagpapatuloy ng advokasya ni Senator Bongo na ang abot-kayang healthcare service para sa lahat ng Pilipino, nais itong papalawigin o papaliwanagin ng DSWD sa naging anunsyo nito kamakailan na pansamantala muna itong initigil ang paglalabas ng guarantee letters na nakatutulong upang mabawasan ng hospital bills ng mga pasyente.
Nauna nang sinabi ng DSWD na magsisimula ang suspension mula December 30 bilang bahagi daw ito ng kanilang year-end accounting o yung tinatawag na pagsasara ng libro. Pero si Senator Bongo gusto malaman kung tama ba na sinususpindi ang paglalabas ng guarantee letters din hindi naman napipigilan ang pagkakasakit ng publiko. Gusto rin alamin ni Senator Bongo kung makatao ba ang timing ng suspension na nagsasabit ng Pasko at bagong taon. Ano masasabi mo dito, Atty. Sal? I agree with not Senator Bongo. Pero ano mo, in fairness, in fairness dito sa DPWH, ano ba yan? Hindi DPWH. DSWD. DSWD. Both correct. Talagang yan nakuha ko rin yung pagkakatiwalaan yan. There must be a reason why sinuspindi niya muna. Ang parang narinig ko for accounting purposes, hindi naman ako accountant kung kailangan na suspindihin muna. Basta, both of them are correct. Yung sinasabi ni Senator Bongo, dapat bigyan niya ng priority yung mga may spare. At sinasabi naman ni Last Secretary Rex, teka muna, hindi naman namin tatanggalin niya. Sinuspindi lang namin for purposes of accounting. Kasi end of the year accounting ito. Pwede naman sila gumawa ng accounting na hindi kailangan maapektuhan yung pagbibigay ng guarantee letter. Malaking bagay din yung Atty. Sal, especially kung you're waiting for your schedule na maoperahan and then your guarantee letters makakatulong para meron ka ng deposit sa bangko. Lalo na kung aabot ng million na yung operation kung big time. Malaki yung operasyon ng Atty. Sal. At tawagan ko mamaya si Secretary Rex para maalamin ko yung kanya.